Si daddy dyan. Layo-layo sa puno. Ayan, oh. Ganun lang. Medyo nilalayo niya sa puno kasi kasi yung ugat niya po medyo malaki na. Kaya po medyo malayo na rin sa puno ang lagay. Hindi sa mismong puno ng talong or ng halaman. Kasi mainit po yung abono. Pag hindi po agad inulan, baka po mamatay yung ating tanim na talong. Kaya po ang inilalagay ay sa medyo malayo-layo. Ayan guys. Oh. Ang ating mga talong ay lalagyan na ng pataba na complete at saka urea. Ayan guys. Oh. Marami pong mga talong kami ngayong taong ito. Dati konti lang po, parang 4 lang na piraso yata ang aming talong ni daddy. Na yung bilog dito lang sa tabi nitong kalabasa na to na tanim. Ngayon po medyo marami kaming tanim. Kung sakali pong magbunga yan, hindi namin yan makakain lahat. Makakabenta po kami. Kakaroon kami ng pamasahe sa aming pagpunta dito sa bukid. Ayun guys, lalagyan din ni daddy yan. Yan yung pangalawang tanim. Ito yung mga unang tanim ni daddy. Oh. Kaya ito yung malalaki na. Ito ang unang bubunga. Meron ng mga bubungang konti. Ilang puno. Mauuna silang bumunga. Kasi hindi naman po sila, kahit po sila sabay-sabay na itinatanim, hindi po sila sabay-sabay na nabunga, meron pong nauuna talaga. Siguro po mas malusog ang lupa noong mga malulusog na yan na tanim. Kasi po may pagbubulaklakan na, ayun pagbubungahan yung ibang talong. Ayun guys, ganun ang paglalagay ng ating abono. Inaalisan muna ni daddy ng mga dahon at saka damo bago ilagay ang abono. Tapos sa gilid, ayan, medyo malayo. Hindi po isinasagad sa puno. Medyo po makulimlim ngayon, din sa bukid. Ayan, Ayan guys, Yan po ang klima dito sa bukid ngayon. May kulimlim. Mayroon pong kinakahulan doon ang aming bantay. Si Batik. Hindi pala si Batik. Eri pala si Batik, Si Bruno pala yung nandun. Ito si Batik po, Yan ang aming close guard. Papikit-pikit. Yan po ang bantay. Habang kami ay nandun sa Yung lumalayo, yan lang yan. Diyan lang po lagi yan sa tabi namin. Pagka kami ay may ginagawa, kung saan man po kami, yan po ay laging kasunod namin. Hindi po talaga yan amin. Yan po ay dun sa aming kapitbahay na dinis sa Kubo. Kaso, mas malimit po sa amin yan kasi po kami yung magpapakain sa kanya. Pag lunch po, kumakain siya ng aming mga Kasalo na po yan sa aming lunch. Pag kami po ay nagsaing, katapong na. Ika nga po yung katapong sa kain. Si Batik. Ayan guys, nakakatuwa na yung mga tanim. Ako naman ang magtanggal dito ng damo. Ayan guys, para basta na lang ni daddy lalagyan ng mga tanim. Abono pala. Ito guys, Siyempre nyo ibang damong sariwa. Ating aalisan ng kaunting damo. Ito guys, para si daddy, nilagay na lang siya ng abono. Ayan Ayan guys. Para abono na lang ilalagay. Ito rin medyo nabansot. Eri po ay nabansot. Medyo hindi malusog. Ayan guys. Ito rin po, maliliit pa. Parang naputol pala yata ito dati. Nagsangahan na. Nagsangahan na agad. May sanga na po agad, kaliit pa. Naputol. Bumagyo. Tapos ito po. Ayan, tinatanggalan natin sa mga gilid para mamaya aabonohan na lang ni daddy. Si daddy ang mag-aabono. Ayan, tanggal-tanggal natin ng damo. Tapos ito, maganda na, malaki na. Ayan din guys,
Ayan. Magtatanggal muna ako ng damo habang si daddy ay naglalagay ng abono. Nilagyan na rin namin ito ng abono guys. Ayan oh. Itong aming second batch na itinanim. Ayan. Medyo malalapad na rin siya ang mga dahon. Malulusog na rin. Ayan guys oh. Papunta doon. 4 na hilera po yan dito. Sa side na ito. Ayan guys oh. Medyo malayo-layo po sa puno para hindi po siya makapinsala kasi pagka po baka maluoy o baka matuba ang ating tanim na talong pagka po malapit sa puno. Ayan po, kahit po yung dati po yung maliliit ito, kaya po 2 ang inilagay, ay ngayon po yung gumanda pareho. Ayan guys oh. Yan ang aming mga naabonohan na ni daddy. Ayan oh, 2 din yung sa labak na yun. Kasi po dati, kaya ginawang 2, yan po ay maliit nung itanim. Ay parehas pong gumanda, kaya po ayan, 2. Ito po oh, 2 rin siya. Ayan guys. Yan ang ating mga nilagay ng abono din. At si daddy hindi pa tapos din oh, lalagay ng abono. Ayan, tinanggalan ko naman ng mga damo-damo yung ating mga puno. Ayan guys. Medyo maliliit po yan, kaya abono lang muna. Sa sunod po ay lalagyan naman na daddy yan ng gahok. Ayan guys oh. Ayan, tapos papunta doon. Matatapos na po, kakaunti na yung lalagyan ng abono ni daddy eh. Ayun na lang, papunta doon. Ilang puno na lang po yan. Yan pa rin po, meron pang mga natira tayong luya dyan. Yan po ang ating mga magiging panggamit na luya. Natuba po yan or nagkaroon ng pasik, nagkasakit po. Ayan na lang po ang natirang pwede naman po yan panggamit pa. Ang ating mga luya. Ayan guys, ang ating pag-aabono din sa ating second batch na mga tanim na talong. Ayan guys oh. Nalapad na rin. Medyo malusog na.